Open ang ensayo ng Gilas at ito ay galing na mismo kay Coach Tim Cone. Walang ticket, pwedeng manood ang mga Filipino basketball fans at sila nga rin ang dahilan kung bakit lumalaban ang Gilas team para sa bayan. Dagdag boost nga rin ito para sa ating mga players ang maipakita natin ang suporta natin sa kanila. Out na muna si Junmar Fajardo dahil sa calf injury at maging si AG Edu ay hindi na muna maglalaro dahil sa hindi pa ito nakaka-recover sa injury at papagaling pa nga lamang siya mula sa injury. Sa second round naman ay inaasahan na maglalaro na itong si AG Edu para sa Gilas team. Japet Aguilar ang kapalitan ni AG Edu pansamantala at nabanggit ni Coach Tim Cone na walang kapalit si Abay. 11 players ang gagamitin ni Coach Tim laban sa team ng Hong Kong at Chinese Taipei. Matindi pa rin ang Gilas natin sa first window dahil na rin sa kaya ni na Japet at Kai ang trabaho sa loob ng paint kasama sina Carl Tamayo at Jimmy Malonzo na nasa 6'8 at 6'7. Positibo nga rin ang mga lumalabas na update tungkol sa ensayo ng Gilas at habang patuloy sila na nag-iensayo ay tuloy-tuloy rin ang improvement nila bilang isang team. Nabahala ng konti ang mga fans dahil walang Junmar Fajardo at AG Edu ang Gilas at alam naman natin kung ano ang kayang ibigay ng mga players na ito sa Gilas team at mas lumalakas nga rin ang rotation ng mga bigs natin kapag kasali nga sila sa team. Kay Soto at Japet ang 4-5 natin sa first window at kapalitan ni na AG Edu at Fajardo sa rotation sana at kahit na anong combination ng mga bigs ay pwede mong gawin sa apat na players na ito. Pero sa ngayon ay ang makakasama ni na Kai at Japet ay sina Tamayo at Malonzo na nasa 6'8 nga at 6'7 ang height na pwede rin na maglaro sa 4 at 5 position. 6'8 nga lang ang pinakamatangkad ng Hong Kong kaya naman kayang-kaya pa rin ng Gilas ang team na ito lalong-lalo na nga at nandyan si Justin Brownlee na kayang maglaro sa loob ng paint sa mid-range at sa 3-point area. Nandito rin ang 6'4 natin na si Dwight Ramos, Kevin Kiambao, Scottie Thompson, CJ Perez at iba pa na pwede nating asahan sa pag-score at sa depensa. Laban sa Chinese Taipei naman ay magiging abala ang naturalized player na si William Artino dito kay Soto at magkakaroon pa rin ng konting advantage ang Gilas sa height at nakikita natin na kaya pa rin nilang manalo laban sa team ng Chinese Taipei. Ang latest na laro ng Gilas ay noong September ng nakaraang taon laban sa team ng China at tinambakan nga ng Gilas ang China sa game na ito. Tinignan nga natin ang box score kung sino-sino ang may magandang ambag sa game na ito at maliban nga kay Jordan Clarkson na merong 34 points ay sumunod si Renzo Bando na merong 14 points at 5 rebounds, kay Soto na merong 12 points at 6 rebounds, Dwight Ramos na merong 11 points, 5 rebounds, Fajardo na merong 9 points at 4 rebounds. Kay Soto at Dwight ang maganda rin ang huling laro para sa Gilas team at kung hindi nga lang nagpapagaling si Renzo Bando ay baka kasali rin siya sa lineup ni Coach Tim ngayon na maglalaro para sa first window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Pagdating naman sa mga bigs ay talagang kay Soto, Fajardo, AG Edu at Japet Aguilar pupunta ang Gilas dahil sila ang may magandang laro sa kanilang liga at naipakita na nila yan. Sa guard position naman at small forward ay marami ang pwede at kayang maglaro sa posisyong ito para sa Gilas team at marami tayong options ng mga players pagdating dito. Kay Soto lang ang nag-iisang 7'3 na Pilipino na nagpakitang gilas sa NBL Australia, The Skill Factory, NBA G League, NBA Summer League at Japan B1 B League at matagal-tagal pa nga yata na magkakaroon ulit ang Pilipinas ng isang 7'3 na agile gumalaw kagaya ni Kaiju. Kung tutusin nga ay naging maganda ang karera ni Kay Soto sa internationally dahil na rin sa hindi biro ang mga liga na sinalihan niya at maging ang mga naging kakampi niya rin ay mga bigatin na players kagaya ni na Jalen Green ng Houston Rockets at Jonathan Kuminga ng Golden State Warriors. Sa NBL Australia naman ay nakatim niya ang ilan sa mga players ng Australia Boomers na sina Daniel Johnson, Mitch McCarron at iba pa, maging ang guard ng Sudan na si Sandy Ditch ay nakasama rin niyang maglaro. Nagawa ni Kay na makipagsabayan sa mga players na ito at nakatulong rin ito para mas mapalawak pa niya ang kanyang pangunawa at experience sa paglalaro ng basketball. Kagagaling lamang ni Kay Soto sa isang mainit-init na back-to-back double-double performance sa Japan B1 B League kaya naman makakapag-perform rin ito ng mabuti dito sa first round ng FIBA Asia Cup qualifiers. Kilala rin ang Hong Kong sa isa sa lugar na merong maraming Pinoy at asahan natin na magiging mainit nga rin ang pagsalubong nila sa Gilas team. Problema nga lang baka galawang Macau na naman ang gagawin, limitado ang Pinoy na makakapanood ng laro ng Gilas pero wag naman sana nang sa ganun ay makapag-enjoy rin ang ating mga kababayan na nagtratrabaho doon kahit sa isang araw man lamang at mapapasaya nga sila ng Gilas sa pamamagitan ng pagkuha nila ng panalo laban sa home team na Hong Kong, China.